What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one more try. Nothing on me. We won't be the same. Don't you call me up, cause we badly need this change. Maybe I'm all out of... No oras na ba ngayon? Siguro mga nasa 10:30 na ngayon. Nag-delayed dinner lang ako ngayon after ng aking post-workout. Hindi ko na napakita kasi nag-home workout lang ako dito, guys. Ano lang, shoulder ng onte and then bicep ng onte, ganyan. Kasi hindi ko malaman kung saan yung lagusan or saan pwedeng or kung saan yung entrance patungong fitness center. So, ang ginawa ko, umuwi na lang ako ng bahay. Merong maliit na weights dito sa kaibigan ko. So, yun na lang yung ginamit ko para makapag-home workout. Nag-late dinner lang ako ngayon. I have quinoa here, konting quinoa. I have beef over here, shellac. At yung ginawa ko kaninang adobo na parang kakulay ng chicken curry. Sarap naman. Kasi madaming bawang. Sa mga nagtatanong pala kung bakit hindi ko na lang daw drive yung sasakyan ko. Una sa lahat, parang pinaka number one reason is wala pa akong experience, guys, na mag-drive out of state. Like, lumabas ng state. So, for me, it will be a bit risky if ida-drive ko yung car ko papunta dito. Considering the fact that it will take like 19 to 20 hours. Though pwede namang mag-stop over in between, like, kunyari, after driving 6 hours, mag-check-in sa hotel, ganyan-ganyan. Hindi ko rin kayang matulog sa car ko, no? So, if you add all of the costs sa lahat ng yon, gasolina, miles ng kotse mo, tataas pa, sulit na ipa-ship mo yung sasakyan mo, which is just around $700 or $800, mga ganyan. Hindi naman kagagastos ng sobra-sobra. Like, sinasabi ng iba, like, before ko naisip yung idea na ipaship yung car, ang daming mga etsyosera, ang daming mga taong, ay, mahal, ganyan, $3,000, $4,000. Tapos, sinasabi pa ng iba, uy, pinakamura yun, $700, baka ma-scam ka. Ang real pricing po, especially if it's not a close shipping for a car, ay nasa $700 to $900 lang po from Dayton to Texas. 19 hours yun na, medyo malayo. Nasa almost 1,000 miles ang bibiyahihin. So, yun yung dahilan
kung bakit pinaship ko yung aking car. Diba? Meron tayong kanya-kanyang reason. May mga iba, mas komportable na ipa-ship. Meron naman iba, mas gusto nilang i-drive yung sasakyan nila. Kanya-kanya po tayo ng preference. Preference ko na ipa-ship ko yung car kasi for me, mas convenient yon for me. Safe and convenient para sa akin. O siya, sige na guys, hanggang dito na lang ang vlog ko for today. Thank you so much sa paratian yung palagian yung pagpanood ng aking videos. Maraming salamat and see you again tomorrow. Hopefully makabalik na tayo sa daily vlogging, guys. Medyo ano lang talaga, disturb yung utak ko ngayon. Medyo marami akong inaasikaso, kaya kahit konti lang yung editing na ginagawa natin sa vlog natin, ay hindi ko talaga magawang mag-upload ng daily for now. Pero marami na tayong mga videos na parang na-miss or for upload or for editing or for compilation lang naman. Hindi naman editing. Hindi naman ako masyadong nag-i-edit, guys. So, sige na guys. Thank you so much. Maraming salamat and have a blessed day. Bye-bye! Nakakalokang morning to everybody. Ayan, it's already 7:44 a.m. and nagkakape lang ako ngayon. Today is the delivery of our mattress. So, kailangan kong i-receive yon personally. They could not just drop it off. I need to sign, I need to as in. Kailangan nandito ako para i-receive yon. So, I think today is our last day over here kasi today ay meron na tayong tutulugan. So, it will be our first night today. So, shala. It took then Saturday, Sunday, I think 3 nights na tulog dito sa 3 nights or 4 nights. Kasi umalis ako ng Friday, tapos dumating ako madaling araw na dito. So, it's like Friday, Saturday, Sunday. So, it's like 3 nights. Today is Monday. So, 3 nights ako dito. Diba? Buti na lang talaga merong nagpatuloy sa akin instead of matulog ako sa, using comforter. Pwede naman yun, sanay naman ako, but I will be much more comfortable kung nandito ako. Diba? Sige, magbe-breakfast muna ako, guys. And balitaan ko kayo mamaya kung meron na tayong bed. Oh my God. I'm so excited because I invested a little bit sa pag-purchase ng bed na to. Compare sa bed ko before, which is just like $200 or $350. Yan guys, lumabas na ako para tumakbo. Lakad-lakad. Tagal ko nang hindi nagagawa din to eh. Mga 1 week na. Simula nang umalis ako sa Ohio. Nanyo guys, oh. Ayan, may marapit pa dito na pet resort. Ayan. Malapit sa apartment namin guys. Para yan yung resort para sa mga shalak nating pasyente. Charis! Diyan sila dapat magliwaliw. Guys, good afternoon. It's already 1 o'clock. 1 o'clock na ngayon. And I'm getting ready to submit. This is like a 48. This is like an inventory and condition form. For new renters or new resident, you have to inspect all of the parts
of your apartment, whether it's in good condition or not. You need to do an inventory and condition form before, and then you have to turn it over to the property management after or within 48 hours from the receipt. Exceed na nga ako more than 48 hours na. Wala naman ako nakitang kakaiba or anything in this apartment that is not in good condition, except for this for the sink in the bathroom, na meron siyang maliit na rusty parang ano to, rusty mold or dentations or whatever doon. Tapos nilagay ko lang naman, pero hindi na, I tried to clean it, pero hindi talaga siya maalis. So that's it. Everything is working. Appliances wise, oven, microwave, refrigerator, ano to, yung lutuan, washer and dryer. Meron na tayong washer and dryer dito, guys, sa loob mismo ng ating apartment. This is a very good apartment for me. That's why I'm excited, and I'm almost paying parang exactly, if not the same, just a little bit higher from the previous apartment rental fee na binabayaran ko monthly doon sa Ohio. So, it's just a little bit of like, siguro mga $100 or less than that. Yan. I think kailangan ko nang tumawag din for the internet. Hindi pa nasa-set up ang aking internet. And then, yung aking electricity din. Meron na akong electricity dito, pero wala pa akong nare-receive na confirmation. I don't know why. Sige, tawag muna tayo. Tawag muna tayo sa internet. Let's see, call 832-998-02. Let's see. Hello, this is Matt with AT&T. Hi, Matt. My name is Ken. I just moved into the club at Stable Chase. And I'm looking forward to like set up my internet, if you could help me with that. Yeah, absolutely. And this is for new service? Yes, it is. Let's see, I think this is for 4304. Let me double check. Yeah, it's for the apartment 4304. 4304. Type in the address real quick. 13504. Schroeder Road. Correct. And then the apartment number one more time, 4304. That is correct, 4304. Perfect. Can you spell your first name for me? Ayan, let's go na muna sa property management. At isubmit ko tong inventory. Wala naman ako nakitang everything is okay naman. Okay naman lahat ng mga gamit, functioning naman. From the stove, papuntang oven, tapos malinis, in good condition. So, okay naman siya. So, submit na lang natin yun. Except nga lang doon sa nakita kong parang rusty doon sa may sink na nasa bathroom, di ba? Guys, nandito na yung mattress ko, Shellac. Ito ba yung Parang okay naman siya. Ayan, nandito na yung mattress ko. Guys, worth today? Worth $700. Shellac. O siya, sige na. Mattress pa lang to, Shellac. Ayun. Aba na tayo. Kasi nandun pa, nagliligo pa si Patrick. Shellac. Ayun. Let's go. Inumin ko muna yung coffee ko.
Kasi maano yung coffee ko. Trinay kong ipasok. Hindi ko kaya. Akala ko kaya ko. Binuhat nga ng 2 or 3 tao pataas eh. Ako pa kaya na ang liit-liit ko. Siya lang. Ayan. Hello guys. Ayan. Mga ano na ngayon, 7 o'clock, kakauwi lang namin. Kakauwi lang namin ng friend ko. Pumunta kami ng Costco. Gusto ko lang magpasalamat sa patuloy niyong pagpanood ng mga vlog ko din. Sa comment doon sa aking parang my day or shorts. Sa lahat. Thank you so much. Kasi napapagaan nyo yung loob ko emotionally. Hindi nyo lang alam kung gaano kabigat ngayon yung loob ko sa pag-transfer dito sa Texas. Not physically but emotionally. As in, napakahirap talaga guys. Ang daming emotion na umiikot both sa utak at puso ko. So, mahirap, you know, at kanina parang napaisip ako na tama ba, kung tama ba yung naging desisyon ko. Umiyak pa nga ako eh. As in, grabe. Sabi ko, Lord, kung sana patuloy mo pa rin akong gabayan sa mga desisyon ko. Sana ay kung ano man yung nangyari for the past 1 or 2 weeks, sana ay hindi ko lang kagustuhan. Sana everything is planned according to your will. Ay, sobra as in. Laking pasasalamat ko talaga na nagagawa kong mag-vlog or merong ganitong platform na pagbablog na ilalabas ko lahat ng mga hinanaing ko, yung mga saloobin ko dito sa channel ko, and at the same time nakaka-receive ako ng support, comments, and advice mula sa inyo. Maraming salamat. A lot of you are like excited sa kung ano mang mangyayari sa akin dito. One thing is for sure na magiging honest ako pagdating sa kung magsisisi ba ako or may pinagsisisihan ba ako or kung magugustuhan ko ba dito. I will be truthful and honest to all of you guys. Lalo na pagdating sa pamumuhay ko dito. But hopefully, I will keep you updated naman sa mga mangyayari, sa kung anong ginagawa ko step by step, 'di ba? Kanina nga na-set up ko na yung electricity, set up na rin yung internet plan ko dito, and then tomorrow, inshallah, punta tayo ng DMV para ma-register na yung ating car. And at the same time, yung ating license. 'Di ba? O siya, sige na mga beshi, kakain muna ako and then after this, mag-workout ng konti. See you mamaya. See you later. Shalak, thank you so much. Maraming salamat sa mga subscriber ko na patuloy na naniniwala at nanonood dito sa channel na to. Kahit konti lang yung editing, tapos napakahaba, tapos ay medyo sometimes yung iba naboboringan, yung iba naman nagko-comment ng pabash. Like for example, siguro ay meron, you cannot please everyone naman talaga. Merong mga iba na naboboringan, merong mga iba na nayayabangan sa the way ako mag-vlog at the way magsalita. The way ako magsalita. But anyway, sa lahat ng mga taong gusto pa rin at patuloy pa rin sumusuporta sa akin, maraming salamat po. At kayo po yung dahilan, itong channel na to ang nagiging dahilan para makasurvive ako dito or mas mapadali
yung pag-a-adjust ko dito emotionally kasi marami sa inyo ang nag-a-advise ng ganito ganyan, tapos nag-wish sa akin ng good luck. Yan guys. Yan. Medyo malalim na yung gabi, nasa mga 10:43 na ngayon dito. Dito na natin tapusin yung day natin. Ayan, nakaano pa ako. Kamas pa. Shalak, para ma-refresh naman tayo bago matulog. Medyo hindi naging maganda yung takbo ng araw natin for today. But anyway, hopefully, there will be a better tomorrow for us, inshallah. Sige na, hanggang dito na lang. Magpapahinga na ako guys, and hopefully marami tayong magawa for tomorrow. Maging productive naman yung day natin. Thank you so much sa parating panonood ng aking vlog. Maraming salamat po, and have a blessed day. Bye-bye!